Rakim Jaduho ang pinaka-senior na kapgo na na-interview ko rito sa Ungkayapukan. Year 2000 pa siya. Ibig sabihin, 2000 pa siya nag-join na kapgo. Ilang taon ka nun nagkapgo ka? Mga 13 pa sir yung edad ko. 13. Oh. Ilang taon ka pa lang ba ngayon? 42. Grabe. Sige, siya nang magkwento ng ganaging buhay niya. Batang-bata pa pero 25 years na sa kapgo. Si Rakim. So, magandang hapon, sir. So, ako pala si Rakim Jaduho. Taga Ungkayapukan, Barangay Kamalig. Pinanganak po ako dito lang sa Barangay Kamalig. Dito sa Punobato. So, nung panahon na dati noon, kasi nakatira kami sa Tipo-Tipo proper noon, sir. Kasi hindi pa ito hinati noon yung hindi pa hinati yung Kayapukan. Diyan ako nag-eskwela dati noon, pero hindi ko natapos yung pag-eskwela ko. Hanggang second year lang ako noon, diyan sa Tipo-Tipo. Tapos nung namatay na yung tatay ko, umalis na kami doon sa Tipo-Tipo. Maglipat kami dito sa Barangay Kamalig, dito sa Ungkayapukan. So nung panahon na yun, kasi wala rin pero yung panahon na yun, binata pa ako noon. Yung paglipat namin dito, na wala kasing magawa din dito, wala rin trabaho. Tapos nakapangasawa na maaga. Yung mga edad ko siguro, mga nakapangasawa ko, mga 14 o Batang-bata. 14 o 15 yung edad ko noon. Dito ba ano? Yung 14, 15 talagang may nag-aasawa na Meron gano'n. na, sir. Meron na. Meron na talaga. Kasi kasi kaya nga nakapasok ako sa sa pagkapgo. Kasi nung panahon na yun, nung nakapangasawa na ako, wala kasi ibang mga trabaho kasi kami, mahirap din kami, wala talaga kami mga lupa. Kasi wala kaming mga rabelan. Nung panahon na yun, kasi wala rin na pagkikitaan, na minsan magtrabaho rin ako dyan, na magtabas-tabas. Kung may pinatabas dyan noon. Parang laborer. Parang mga lang, yung sarter-sarter lang sa mga Tapos nung panahon na kasagsagan na 2000, na kadamihan pa noon, pero yung mga na yan, yung mga lawless na yung mga busayap na yan, wala pa. No? Wala. Ano pa sila? Ano pa yun? Ano yung tawag dun sa yung mga loskoman pa noon. Tapos yung mga kalaban dati doon, yung mga MI noon. Kasi hindi pa magkasundo-sundo pati yan. Tapos nung may kota na na panahon ng 32nd noon, 2000. Tapos pinapasok kami ni Tatay Maturan noon. Si father ni Mayor ngayon. Yung tatay ni Mayor Jomar. Yung kota namin dati sa Tipo-Tipo noon, 98 yung kabats ko. Nag-training kami dyan noong 2000. Dyan sa munisipyo, dyan sa Tipo-Tipo noon. Nag-training kami noon. So yun, nakapasok ako. Nung nakapasok ako, yung sahod pa namin noon, naabutan ko pa yung 900. Talaga, yung sahod, 900. Parang 3 buwan yata lang yung nakatanggap ako, yung 900. Pero yung mga panahon na yun, sir, na yung mga bigas mura pa. Yung mga bigas na 50 kilos, mga 450 lang. Ganun. Tapos nung pag 2001 na, magtaas na yung yung allowance namin, mag 1.8 hanggat mag 1.4, mag 2.4 yung sahod, yung allowance namin sa KA. Yun, hanggang mag 3,000 na, 3,600, yung hanggang ngayon na, mag 12,000. Yun, kaya nga nakapasok din ako sa sa KA kasi siyempre dati noon, mahirap din yung mga trabaho, wala ka rin pagtrabawan noon. At least sabi ko, pero yung panahon na yun, ayaw talaga ng nanay ko na pumasok ako na magkapgo. Dahil delikado. Niya, magulo, delikado. Sabi ko, ang sagot ko lang sa nanay ko, sabi ko, nay, kahit saan tayo,
kung oras mo talaga mamatay, wala tayo talaga magagawa. At least sabi ko, kung nakapasok ako sa KAA, sa pagandahan naman sabi ko sa KAA, kung nasa gobyerno ka, kung mamatay ka man, siyempre may bayad sa'yo eh. At least may maiwan ka sa mga pamilya mo. Kung sabi ko kung halimbawa may aksidente ka sa loob sa poder ng sabi ko sa mga gobyerno, sa military. Sabi ko, kung kinatakutan lang yung mga gera, kahit saan tayo, kung yung iba nga sabi ko, namatay nga na kahit hindi sundalo kahit hindi kapgo may namatay din sa bala. Kasi umiiwas sila na ayaw nila na, pero kung yun talaga sabi ko sa nanay ko, yun talaga yung kapalaran mo talaga, wala talaga magagawa. Yun, sa tagal ko rin sa sa serbisyo, mag 25 years na yata ngayon. Tagal ang, kumbaga, 2000. tingin nga, ikwento mo nga yung mga hindi mo makalimutan na ginawa mo rin dito sa serbisyo. Sa serbisyo na hindi ko rin makakalimutan ko rin na dati noon, sir, na siyempre, yung pagsasalamat ko rin sa Diyos na nandito pa rin ako. At saka, yung pagkasalamat ko rin sa gobyerno, nakatulong din kami sa mga tropa. Kasi nung sa 25 years ako sa KAA, nakatulong din kami sa tropa sa mga enkwentro, mag-rescue sa kanila nung panahon ng 2008 yata yun, sir, dito lang sa boundary ng Ungkayapugan at saka Tipo-Tipo sa Silangkum. O sige nga, medyo kilalang kilala yung... Oo. Naikwento mo nga ng kaunti lang. Kumbaga, huwag mo ikwento yung detalye para safety mo. Pero ano yung mga ganun na trabaho nyo na yun? Nung na-rescue namin dati noon, sir, yung mga dati sa yung mga Marines noon, 8 batalyon dito noon. Tapos kami, ang mag-under sa amin noon, 18 AB pa noon, ang maghawak sa amin noon. Ang tagal na kasi na 18 IB dito, di ba? Tagal na yun, sir, yung mga 18 AB rin dito. Tapos, nag-request yung mga Marines, magkuha sila ng KAA na para mag-guide sa kanila. Bawat MC man yun, kasi sa atin, sir, hindi katulad sa hindi sa atin katulad sa Army, yung mga Alpha, Charlie, Bravo, ganun, Delta. Kasi sa mga Marines, iba rin sa kanila. Yung mga 38 MC, sabi nila, mga 28 MC, ganun. So yung panahon na yun, sir, nakasama kami sa 38 MC ang nasalihan namin noon. So bawat isang isang platon may kasama na kaana tag pito-pito. Ganun ba yung kwan doon sa inyo? Oo. Pito talaga Pito. naka... Oo. Pito yung pinasama sa sa bawat na squad. Tapos may CO rin kami. May CO rin kami sa isang squad. Tapos sa ibang naman, sa ibang squad naman, pito rin yung mga KAA. Kasi lahat ng KAA, kinuhaan by detachment. Dahil sobrang laki yung operation? Oo. Kasi yung panahon na yun, kasagsagan pa na, kadamihan pa ng mga kapatid natin Muslim na mga dyan sa mga lolis sa labas. Tapos yung panahon na yun, ang sinamahan namin doon, nung binakapan namin doon, yung kung baga sa atin sa sir, sa Army, mga estudyante ranger. Pero sa kung sa Marines, tinatawag nila na recon. Pero estudyante nila? Estudyante nila, transmission nila yun para magre-ranger kumbaga sa Army. Tapos yun ang binakapan namin pala noon. Diyan kami sa batalyon na yan, kasi yung batalyon diyan sa baba dati diyan. Hindi pa dito sa taas? Hindi pa, diyan pa sa baba. Noon. Tapos nung panahon na yun, nung gabi na yun, mga 9 mag-alis kami. Pero yung dito, galing dito? Oo, galing dito. Kasi ang lalapit naman. Papunta dyan sa Sungkayot. Ang lalapit lang. Malapit lang. Tapos nung panahon na yun, sir, napag-abot namin doon, nakaabot kami ang pinakalas na mag-alis dito sa batalyon. Yung iba, naguna na yung iba na mga squad na yung iba nag-ARS sa daan. Yung mga tropa. Tapos kami ang pinakalas na mag-alis. Pag-abot namin dyan, mga
alas 5 siguro yun na mga 5:30 na yun siguro na umaga. Magsaing sana kami dyan sa Barangay Sungkayot. Magsaing sana kami dyan. Maya-maya narinig namin, pukpukan na dyan sa unahan namin. Sabi namin na paengkwentro yung estudyante. Pero marami rin mga lolis dati noon. Yung kasagsagan na yun, mga 2008. Nagkagera na dyan, ganyan. Tapos pag mga 7:30, mga 6:30 pa, tumawag na yung battalion commander ng ng 8th Battalion Ng Marines. ng Marines. Narinig namin na monitor namin sa sa radio. Lahat sabi niya na kung sino mayroon nakaalam na shortcut na daan papuntang doon sa tumbok sa gera, diyan sa Kurelen, puntahan niyo, sabi niya, kasi mauubos na daw yung mga recon. Sabi ng yung battalion commander ng noon ng Marines. So ngayon yung tong kabats ko, pero ngayon nag-retired na rin, nag-awl sa sa KA, sa Kapgo. Pero nung panahon na yun, kahit kasi under sila ng under sila ng BIPAT. Nakasali din sila sa amin. Sino yung? Si Otto. Yung mga kabats bipat. ko. Oo. Bale, bipat, Kafgo pa lang kasama Oo. ng Marines. Oo, kasi yun man ni Tapos nung panahon na yun, na pag-abot namin dyan, kasi tumaas yung kamay niya ganyan. Sabi niya, sir, alam ko yung yung shortcut na daan papunta doon. Sino nagsabi nung? Yung kabats ko, bipat? sir. Oo. Yung bipat na dating kabats ko. Tinatawag nila si Enger. Nandito ng kanina siguro kasama ni Mayor. Tapos, yun, sabi niya sa akin, sabi niya sa kasama ko, na ako, sir, sabi niya, alam ko yung yung daan na shortcut papunta doon. Ngayon, tumawag yung CEO namin, yung sinamahan namin sa 38 MC. Sabi niya, sir, yung sa 38 MC, sir, may nakaalam na yung KA namin dito na kasama namin. Yung daan na shortcut papunta doon. Nung sinabi ng CEO namin ganyan, kami yung pinapunta doon. Yung grupo namin ang pinapadala doon. Na alam niyong pukpukan na talaga kasi doon. yung pukpukan na doon. Kasi tumawag na, grabe na yung pukpukan. Matagal yung pukpukan na yun, sir, hanggang alas 2 hapon. Bago na palabas yung Yan ba yung encounter na 20? yung Ilan yung patay? 15, sir. 15 yung patay. Ito Oo. yung? Yung 5 opisyal, PMA. Ito yun. Oo, yung Marines noon. Pag-abot namin doon sa area, sir, naabutan na namin doon yung mga kasama, yung mga tropa doon, yung mga recon. Yung iba, yung nakaakyat na sa taas. Kasi yung unang platoon, sir, ubos talaga. Yung 15. Paano bang kwan nun? Terrain niya? Ganyan, sir. Nasa ilalim sila. Oo, ito, tubig ito sa baba. Tapos ito, galing man sila dito pa ganyan. Paakyat dito, yung kalaban, nakaposisyon dito lahat. So halos Oo. ambus yun. Tapos pag akyat ng isang squad dito, dito sila. Ubos. Ubos. Ubos talaga yun. Ubos Hindi rin talaga yan. Hindi nila sila makababa. Tapos yung bago pa bababa ganyan, yung iba, pag akyat nila ganyan, doon na. Yung iba, may nakaakyat, yung iba, na-wounded. Kasi kitang-kita mo yun, kasi lapitan Pero may lang man yun. naiwan. Yung mga tropa na sir, marami talaga maiwan. Yung 15 na yung naiwan doon. Yung 15, naiwan lahat Oo, yun. naiwan doon. Patay lahat yun. Yung nauna. Kasama na yung mga opisyal doon na 5. Yung opisyal ng mga recon. Doon. Pag-abot namin doon sa area, doon na, ginamot na yung iba, yung na-wounded. Tapos nagdesisyon na yung mga CEO namin, i-assort namin. Kasi baka may buhay pa yung nasa una, sir, para masagip namin yung buhay nila. Pero wala, nung pagbaba namin, sir, volume fire na kami pababa. Kayo o sila ang siyempre kayong pinuputukan, galing baba kayo. Kasi galing kami na yung mag-reinforce doon sa field, sir, yung sa mga kasama namin na doon, yung ni-rescue namin, yung mga kasama ng mga marami na wounded. Pag-abot namin dyan sa baba, kasi hindi kami nakapaputok doon kasi pababa na yun eh. Pag-akyat na naman namin ganyan, volume fire na naman. Hanggat naabot na namin yung tropa, pero wala na talaga.
Yung 15 talaga yung mga tropa, walang buhay na talaga. Yung panahon na yun. Hanggat nalangpasan namin yung tropa para lang ano. Pero sa awa din ng Diyos, yung mga baril nila, wala rin sila makuha yung mga ano sa kabila. Hindi sila nalapitan? Hindi. Kasi nakaposisyon naman dito sa taas yung iba. Mm. Tapos hanggat dumating na kami yung reinforcement, ayun, sa awa ng Diyos, wala rin sila makuha ng ano, mga baril. Pero yung mga gamit nila doon din. Yung gamit ng mga tropa noon. Noong Intindi rin ng ano, ganoon pala, no? Oo. Kumbaga, hanggat nakuha na namin yung ano sir, nakuha na namin yung posisyon doon. Naka-plaster na kami lahat doon. Tapos dumating na rin yung mga first battalion na taga Tumahubong, yung mga Marines, hanggat nagabandol na sa amin. So, yun ang na ano ko sa tagal ko rin sa ano sa serbisyo. Ang yun yung Yun pinakamadaming casualties na dati. casualty sa ano. Meron din mga dati mga iba rin, mga samahan din namin. Mga kasama rin kami dati noon, ano, pero sa awa din ng Diyos, wala rin. Kasi kahit nagka-guide din kami, hindi rin kami nakapag-enkwentro. Parang nagpatrol lang na ano. Kahit may tinumbok kami, wala na doon yung kalaban. Pero sige nga, ikwento mo nga yung hirap ng buhay ng, katulad noon, di ba? Kung ano yung dinaanan ng Marines doon, yun din dinaanan nyo eh. Kumbaga yung Capgo at saka Marines, magkapareho yung, iisa lang naman klase ng bala eh. Oh, Di ba? opo, sir. Oh. So pareho lang talaga Pareho yung lang, dinadaanan. Kasi nung panahon na yun, sir, nung pag-abot namin galing dyan, tapos na mag-withdraw na kami dito, hindi pa rin maniwala yung CO namin noon, yung nasa S2, na, si Captain Malbida. Pinatawag kami sa Zamboanga, sir, noon. anong hindi maniwala na? Ewan ko kasi ang advice sa amin, galing sa CP namin, galing sa Lamitan, sa PAC, pinapunta kami yung 4 na nakasama sa ano sa encounter. Akala ko 7 kayo. Hindi, kasi yung mga yung iba sir, yung mga bipat sir, hindi na yun nila pinasali. Kasi may bipat man kami kasama noon. 4 lang kami na yung KA. Tapos yung kasama namin, mga bipat na ni tatay yun noon. Yun ang tulong din ni tatay sa mga tropa. Ganon. Tapos yung 4 kami na KA, pinapunta kami doon sa Zamboanga noon, doon sa Malagutay. Ano, dahil sa ano na yun sir, dahil sa pangyari na yun, yung panahon na yun. ayaw maniwala na. Oh, hindi maniwala din yung siyo namin, pero mas gusto namin, sabi niya, na galing talaga sa inyo. Gusto ko, sabi niya, galing talaga sa inyo na yung kwento. Hindi, doon, kinuwento namin talaga sa kanya yung ano, yung totoo, kung bakit daw sabi niya na gano'n namatay yung mga Marines. Baka sindikato daw ng mga kaaba. Pinagdudahan pa kayo. Pinagdudahan pa nga kami. Sabi ko, hindi sir, ganito yon. Kasi yung mga Marines, sabi ko sir, hindi maniwala sa guide namin. Sa guide. Anong silbi namin gawin ng guide pag hindi kami pinaniwalaan? Taga dito kami. Hindi Ano bang sinabi nung guide na hindi pinaniwalaan? Kasi sabi ng kasama namin sir, si Villalobos, yung na-wounded, sir, wag tayo, sabi niya, dadaan dito. Kasi yung kalaban, kumpilm dyan sa taas. Iikutan natin yung kalaban. Hindi man maniwala yung mga opisyal. Siyempre tayo, kaalang tayo, yung mga opisyal yung kasama mo. Sabi niya, kung dito yung decision nila, dito talaga. Kaya nga sabi ng kasama namin na si Villalobos na sir, pag hindi kayo maniwala, hindi ako maguna, sabi niya dyan. Talagang sigurado Sigurado talaga, kasi yung kalaban dyan talaga, kasi kinumpilm pa yun noon. Nandyan talaga yung mga kalaban noon. Di, pag sinabi ng kasama namin na ganun, sabi niya, sige, doon ka sa likuran. Ginanon siya. Oo. Di, yun ang sinabi namin doon sa CEO namin noon. Kasi anong silbi namin gawin ng guide pag hindi kami pinagkatiwalaan? Siyempre, lugar namin ito, alam namin kung saan yung daan na pasikot-sikot. Yun. Pero, ganun ba sabi ng CEO namin noon? Yun. Hindi, kaya nga na, ngayon, kasi noon, kasi napanood na nila na ganun ang ginagawa ng KA. Kung magsama sila sa mga KA nag-guide, ngayon, yung mga tropa noon, parang may tiwala na sa KA na ganun pala. Ganun. Kasi ano yan kayo nakakalat kasi ng lugar. Kaya nga eh. Yun. At saka yung pangalawa na sir, na hindi maano sa akin sir, yung sa tagal ko sa KA, dati noon kami sa Isabela sir, doon sa processing. Ano no?
sa processing. Diyan sa Isabela City, sir. Nawanted ako dyan dati noon. Binatuhan kami ng granada dyan noon. Nag-checkpoint kami dyan. Sige nga. Kasi yung panahon na yun, sir. Anong taon yan? 20? Si Sir Bacala pa noon yung battalion commander namin. Kasi si Andrew, ang tagal-tagal din niya dyan, ano? Dyan sa parang mga 2012 yata yun o 2013 yung panahon na yun. Kasi kami nag-gear up kami diyan sa batalyon namin sa dati noon, sir, nung maghawak pa yung 4th battalion sa amin. Tapos kami bawat detachment kinuhaan kami ng tag-dalawa-dalawa. Magdi-duty diyan sa batalyon sa Isabela sa Kabun Bata. Yan ba yung yung na IED yung Jollibee? Yan ba yung panahon na yon? Hindi pa, sir. Bago nun? Oo. Una pa yun. Tapos yung bago yung Kasi yung namin doon, yung empo sa amin doon, sir, na panahon na yun. Kasi marami pa rin mga loles noon na mga rin, na sabotahe doon sa Tapos yung panahon na yun, sabi nila na may daw, may magdala daw sana ng bomba sa bayan. Tapos ang ginagawa ng 4th SF, para ma-secure yung Isabela City, chinecheckpoint namin doon pa sa unahan para hindi na nakapasok sa city. Yung kung hindi ako magkakamali noon, ang team leader namin si Master Mangayam, 4th Battalion. Hindi, maganda to, maririnig din nila to, at yung mga pasalamat niyang ganyan matutuwa din sila Nung nag-checkpoint kami noon, sir, mag-checkpoint kami doon, tapos tamang-tama na mga 9 yata yun, mga 8:45 na, tamang-tama na may dumaan mga isang motor na mga babae. Tapos chinikpoint ng kasama ko rin na kaatagalamitan. Kasi dalawa lang kami nakasama noon. Puros mga regular na rin yung kasama namin. Yung panahon na yun. Tapos pag na-checkpoint ng kasama ko, tinanggal niya yung U-box. Sabi niya, pwede makita yung U-box ng motor niyo. Babae ito. Oo, mga babae yung dumaan. Tapos sabi niya, pwede, sir. Pag kita ng kasama ko ganyan, yung laman pala ng U-box niya, yung santol. Tapos sabi ng mga babae sa kasama ko na, pero doon ako sa kabilang kalsada, sir, kaya pinagkaliwaan namin ganyan yung kalsada. Tapos kumuha ngayon yung kasama ko kasi sabi ng babae, kuha kayo ng santol, sir, matamis yan, sabi niya. Saan? Sa U-box? Oo, sa U-box. Yung kumuha ng kasama ko, pagkuha niya ganyan, tapos pag-alis ng mga babae, yung na-checkpoint namin, tamang-tama na wala talagang dumaan kahit isa yung motor. Pag sabi ng kasama ko, sabi niya, Ching, kain ka ng santol, matamis daw ito. Sabi ko, oo. Tamang-tama, pag-alis ko lang doon sa tinatayuan ko, papunta doon sa kanya, pagharap ko lang ganyan, parang may magbato galing sa taas kasi may high ground man yun. Doon, sa unahan namin na sumabog yung granada, na-wounded kami dalawa, pati yung kasama ko. Pero hindi santol yung Hindi. Yung lang yun. Kasi yun lang siguro na hindi ako napuruhan dahil sa babae na yun na magbigay ng santol sa kasama ko. Mag-alis ako doon sa kinatayuan ko, papunta doon sa kanya. Tamang-tama, pag-alis ko, nahulog doon yung granada doon sa pagtayuan ko na doon. Kung hindi ako makaalis doon, ewan ko lang. Siguro. Pag-abot ko doon sa kasama ko, yung kasama ko dito siya natamaan. Yung splinter niya sa akin, dito sa kamay. Yung sa akin. Tapos, yung mga kasama namin na na regular, kasi sabi ko sa kasama ko, Ching, dapa, baka may kasunod pa yan. Sabi ko sa kanya, nag-drop na kami doon sa may tabing karsada, yung mga tropa namin, naghanap din sila ng makuberan nila doon, yung mga regular. Tapos nung sinabi nila na, sabi niya, yung mga okay lang kayo? Sabi ni Sir Mangayam sa amin, yung team leader namin. Sabi ko, sir, hindi sir, may tama kami dalawa ni Ramos. Sabi ko sa kanya, doon na, tumakbo na sila papunta doon sa amin. At nagtawag na sa batalyon namin doon na, sir, na binato kami ng granada, sir, dito sa may processing na Tapos may na-wounded yung mga natin dalawa. Ayun, dinala na rin kami sa doktor. Pinagamot na kami doon. Sabi ko, wala lang ito, sir, kasi konting sugat lang ito. Sabi nila, hindi pwede kahit maliit yung sugat. Basta dapat mapaano kayo, sabi niya. Baka
may naiwan pa ng mga splinter. Mayroon talaga naiwan. Ako yung sa kamay ko, naiwan. Pero mga isang semana, natanggal din siya. Kasi nung sabi ng doktor, inumin mo lang itong gamot na to. Mawala din yan, maglabas din yan. Yun lang ang ano ko sir na ano ko sa mga sa tagal ko sa serbisyo at saka tungkol naman sa mga sa sahod din namin sa KAA. Maraming salamat din na siyempre nakaraos din kami ngayon. Ngayon, sa haba ng Kasi, panahon din. Sa haba ng panahon din. Magkaraos din kami ngayon yung sa sahod namin. Maraming magpasalamat din kami sa mga opisyal natin sa mga matataas na dahil sa kanila na mag-increase din yung sahod namin sa mga presidente natin. Yun, maraming salamat din. Malaking tulong na rin sa amin na yung sahod namin para sa amin. Dati noon kung magsahod na minsan tabla talaga kulang pa eh. Pero ngayon kahit konti kung magsahod na meron pa rin matira sa amin. Kahit na hindi marami, at least nakaraos din kami, hindi na katulad noon. Hindi na katulad noon na minsan kahit konti, nakaluwag-luwag na rin, hindi katulad noon na pangbayad mo na lang sa utang mo sa tindahan, kahit pambili ng isda, wala na. Ganun. Pero gaano ka naman kaligaya ngayon na naabot mo rin yung 25 years bilang KAA? Masaya rin sir kasi pagkasalamat ko siyempre nakatulong din kami sa mga sibilyan namin, nakatulong din kami sa pangungunlad dito sa lugar namin para makatulong din kami sa mga sibilyan, sa mga tao. Yun ang pagkaano ko kasi masaya rin talaga rin. May kalungkutan din minsan pero kasi minsan kung mapunta rin kami sir na minsan hindi rin kami sa detachment sir na ginagamit. Minsan na pinasama rin kami sa mga tropa katulad dyan sa mga ibang barangay namin. Pinasama kami sa mga tropa para may kasama rin sila. Yun. Yung pagkasasalamat din namin, nakatulong din kami sa mga tropa. Pero proud ka na kapwa ka? Oo, proud din ako na kapwa ko. Ipagmalaki ko talaga yung pagkakapwa ko. Kasi yung mga anak ko, nabubuhay ko sila na marangal na buhay. Hindi ako nagkuha ng mga ibang ng tao. Pinagpawisan ko rin yung pinakain ko sa mga anak ko. Kaya masaya rin ako talaga sa KAA. Ipagmalaki ko talaga yung pagkakapwa ko. Salamat. Thank you, sir.